Greetings po para sa lahat ng mga tao sa buong mundo kung saan po kayong lupalop o panig ng mundo ngayon po ay sana nasa maayos po kayong kalagayan at in good health po sana kayo. At bago po natin pag-uusapan yung mga bagay na itinuro po sa amin, Lord Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ sa Elohim Ship Group, ay magdarasal po muna tayo. Almighty King God, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. And Lord, Holy Spirit of God, please forgive us from all of our sins in words, thoughts, and actions. Cleanse us from all of our unrighteousness by the power of your holy blood. And Lord, Yeshua HaMashiach, reach out and touch those souls na kung sino pong gusto ninyong iligtas sa lahat ng mga nakikinig. Lord, dadaan mo nito sa mga newsfeed nila, ay imamagnet mo ang tenga, Lord God, ang gusto niyo pong iligtas. Lord Yeshua HaMashiach, bless this video, bless this audio, bless this Bible study, Lord, for your glory and honor. And Lord Yeshua HaMashiach, ikaw may taas, Lord, walang iba. And kung may nakita pa po kayong kasalanan, please forgive us, Lord God, and cleanse us by the power of your holy blood. Lord Yeshua HaMashiach, may your name be glorified, Lord. Walang iba, Lord God. Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. And Lord, Holy Spirit of God, winawasak mo lahat ng plano at atake ng kaaway sa banal na dugo ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. And Lord God, Holy Spirit, cover us by the power of your holy blood, surrounds us with the bolts of lighting of your power. And thank you so much, Lord, for all of the beautiful things that you have done. Maraming salamat po, Lord God, for dying on the cross, and on the third day, you rose again. Thank you so much, Lord God, for listening, and we give back to you all the glory and honor, power and might, in Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah. So, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa tinuro po sa amin ni Lord about sa pagdarasal po. So, billions of people around the globe, possible po, there are times na lumalabas din sa kanilang bibig yung magdasal, tatawag sa Panginoon. But, ano ba talaga ang pleasing na prayer kay Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ? So, what is actually a prayer? Ang prayer po is a connection. Connection po natin, connection po ng between God and human being. And it's a holy conversation between a holy God and a mortal human being. So, yun po yung prayer po. And it's very important dahil kahit ang ating mga kaaway po, mga demons, they are also praying. So, they are praying against us. They are praying, accusing against us. So, if we stop praying, then we are letting our enemies, unseen enemies, na hingin kung anong mga bagay na ikakasira ng ating spiritual na buhay. So, ang prayer din talaga is a very holy conversation, no, yung relationship mo kay Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Kapag halimbawa may relationship ka na, so halimbawa pag may relationship ka na, you often talk to your Holy Father, no, because you are practicing holiness na, di ba? At pag halimbawa talaga ang tao ay filled with the Holy Spirit, he or she will always seek the face of God. When we say he or she will always seek the face of God, it means gusto niya laging magdasal. Gusto niya lagi ng holy conversation between God and him or her or herself. So, yung mga ganun po. So, there were two kinds of prayer. Yung isa po, pinakauna ay powerful prayer. So, when we say powerful prayer, this always comes from the heart. Yung galing po sa puso, talagang intimately ka nakikipag-usap sa Diyos. No? Hindi mo lang ginagamit yung bibig mo. But you're using your heart, tapos makikita mo talaga po na at tutulo yung luha mo, no? Hindi out of hypocrisy, but out of love. Tutulo luha mo, mararamdaman mo na ang presence ng Holy Spirit. That is a very powerful prayer.
and it reaches the throne of God. So, sa Bisaya po, musaylo sa panganod or sa clouds, then we'll go directly to the throne of God. At a powerful prayer is a very salty prayer. Very effective po ang salty prayer po. Ibig sabihin po, may laman yung prayer mo at hindi siya patay. Hindi siya yung paulit-ulit, hindi siya yung yung repetitive, basta yung paulit-ulit yung sinasabi mo. Na mga sinasabi mo mga walang kwentang words, no, hindi po ganun ang powerful prayer. So yun po, no, it reaches the throne of God at mabilis lang po yung sinasagot ni Lord Yeshua HaMashiach. Pag ganun po ang prayer. Na yung pangalawa naman po na prayer ay yung dead prayer. No, yung prayer po na repetitive, no, yung paulit-ulit yung dasal, no? Yung sinasabi ay the same lang. Tapos parang express train kung magsalita, masyadong mabilis kung magdasal, no? It means wala po siyang great reverence for the Lord. Kasi if you are talking to a holy God, you should fear, no? You should be careful sa sinasabi, not using with yung paulit-ulit na salita o sinasabi o no, walang kwenta yung sinasabi. And it will always comes from a person's mouth, hindi po from the heart. Tapos, yun yung sinasabi ko, repetition, parang express train, hinahabol kong magsalita, no? Ayaw po ng Lord Jesus Christ, no? And it only means na insincere yung nagdadasal. And yung prayer po niya, hindi po yun aabot sa trono ng Lord, sa lalagyan ng prayer ng tao doon sa trono ni Lord. Kundi hanggang roof lang po yan ng bahay na nakawin na po yan ni Satan. So the Lord actually hears na, si Lord naririnig po niya lahat ng prayer. Pero hindi lahat sinasagot. Especially if yung hinihiling mo ay hindi naman makakabuti para sa'yo. Because the Lord sees the future. No? So yun po. So the Lord sees the future kaya alam niya kung ano nakakabuti para sa isang tao. So just like po sa book of Daniel, nagpray po si Daniel, may pinakita sa kanya na visions and dreams. Hinihiling niya sa Diyos, no? He seek the Lord's face at dumating yung sagot. But then guys, yung ni Daniel, yung sagot ng prayer niya ay yung sa prayer ni Daniel, yun nga sinagot, no? Ang dumating si Angel Gabriel. Kasi nga yun nga, si Angel Gabriel. Tapos, dahil ayaw ng kaaway na ma-reveal, no, yung maaring mangyari sa mga Israelita dahil ang mga demonyo ay nagagalit ng sobra sa mga Israelita. So, gusto nila na mapahamak ang Israelita in the future, mamatay ng maaga, ganun yung plano ng mga demonyo o di kaya plano ni Satan. Pero dumating yung sagot sa prayer ni Daniel. So, imagine, if you have this very powerful prayer, praying for the safety of others, peace, para sa iba, darating po talaga yan, especially it's from the heart na prayer. So, ganun din po nangyari kay Daniel hanggang nalaman niya kung anong maaring mangyari sa mga Israelita o mga ka-fellow mga kadugo po niya. So, yun. Pero kung ang iyong prayer ay wala namang power, paano mo malalaman, no? Kung anong maaring mangyari sa hinaharap. So, hindi ka aware, and of course, you're not also walking in the Spirit of God. When we say walking in the Spirit of God,
It's all about walking the laws of God, walking the will of God, walking what the Lord wants. Ganun po. So, mahirap po talaga maging Christian. So, madaming mga Christian po dyan. Akala nila pag Christian ka na, save ka na. No? As long as you're still alive, as long as na, tawag dito, na andito ka pa sa mundo, guys. No, there is a very big tendency, very big chance para kay Satan na nakawin kayo. Just like what happened with Saul, what happened with Judas Iscariote, no? Kasama nila si Lord Jesus Christ, nakakausap niya yun. Tapos ikaw, kampante ka masyado dahil ikaw ay Christian, isi-save ka na ng Lord, especially if you believe once save, always save. No, akala mo save ka na, hindi mo alam. Bulag ka pala, isang snap lang ni Satan. Sa paningin mo, may nakikita ka pa. Pero sa spiritual, bulag ka na pala. No? Sa paningin mo, sa physical eyes, may nakikita ka pa. Okay ka pa, pero wala na pala, inuud ka na. So, Matthew 6 verse 7 to 8, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Ito yung sinasabi ko, repetition prayer like rosary. Praying rosary, no? Maghimaya ka Maria, mga ganun. Santa Maria, mga ganun, tas paulit-ulit. So, it's a very useless prayer for the Lord Jesus Christ. Because the Lord wants to hear what's in your heart. Yun pong gusto ng Lord Jesus Christ. So, gagamit ng marami salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hentil. No, hentil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa mahaba nilang novena and rosary and everything. Pero ang sinasabi ni Lord, sa haba ng kanilang sinasabi, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan. Bago pa ninyo ito, hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. No, binigyan po tayo ng guide the Lord how to pray. So sinabi dito, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Ano bang pangalan dapat sambahin na ibinigay mula sa langit? O bumaba mula sa langit? It's Jesus Christ. So, worship the Father in the name of Jesus Christ when you pray. No, binibigyan po tayo ng guide ni Lord Jesus Christ. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Now, you really deserve the forgiveness of the Lord if you don't have bitterness in your heart. At huwag mo kaming hayaang matukso. Ibig sabihin daw, ilayo niyo po lahat. Lord, ilayo niyo po lahat ng uri ng kasalanan na sana po hindi namin magawa. Ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng kasalanan, mga kasalanan nakakamatay, mga kasalanan hindi namin alam. No, ganun po. Kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Di ba? Dito naman po sinabi sa Matthew 5 verse 13, kayo ang asin. So gusto po ng Lord, lahat, yung sinasabi ko po sa salty prayer. No, yung prayer po natin, we express it out of love. No? Nilagyan po natin ng laman from the heart. Yung sinasabi po natin sa prayer at kahit po sa pagsagot sa kahit na sinong tao kapag may magtatanong tungkol sa pananampalatayang meron ka o natanggap mo mula sa Diyos. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? So, when we say asin po kasi, na it's a form of preservation. Parang naka-preserve yung relationship mo kay Lord Jesus Christ through prayer. Yung prayer mo, nilagyan mo ng asin, no? Naka-preserve yung relationship mo steady, no? Continuously, ganun yung relationship mo kahit sa prayer, no?
Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol at ay hindi may tatago. So as a Christian po, kailangan po natin maging halimbawa, maging good example para sa iba, maging magandang halimbawa sa iba. No, sa pananamit, sa pananalita, no, sa ating actions po, sa behavior natin, even sa facial expression ng mukha. We must be a good example para sa iba. Para po, no, madami pong maingganyo. Kasi sa panahon po ngayon, madami kang maririnig mga pastor na nagkakaroon ng kabit, o na mga pastor na namamon, mukha ng pera. No, hindi na po good example. So madami po ako nababasa sa mga comments po, no, pag may mga issues about pastors or what, sasabihin nila, hindi na talaga maniniwala sa mga ganyan. Kaya guys, hindi din natin sila masisisi kapag may magpipreach and ayaw nila. Nag-goofy face sila, no? Nagre-react sila na against sila. Because dinadamay ng mga fake na mga Christians ang mga true Christians. Dinadamay ng mga fake na mga preachers ang mga true preachers. No? In short, dinadamay talaga ng kaaway. No? Ang mga taong naglilingkod ng maayos, ng mabuti sa Diyos. So, Levitico 12 verse 13. Sabi nga pala dito, kayo ang ilaw as a Christian. Pero bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka magpumorma? Di ba? Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawa ng lahat ng nasa bahay. So ganun po ang gagawin ni Lord sa mga Christians na maganda, good example para sa iba. Hindi po ni Lord tinatago ang kanyang mga lingkod na pinupuspos niya ng Holy Spirit. Pero, ang ginawa ng kaaway, dinadamay yung mga naglilingkod ng maayos, naglilingkod ng mabuti sa mga fake na mga preachers, nag-aaral lang ng Bible, di ba? Nag-Bible school, and then nag-preach na. Yun yung standard, human standard ng tao, hindi yung standard ni Lord, because ang certificate is very useless kung ikaw ay hindi pospos ng Holy Spirit ni Lord. Di ba? Si Pedro, hindi siya nag-graduate ng Bible school. Hindi siya nag-aral, guys. Walang pinag-aralan si Pedro. But he was very filled with the power of the Holy Spirit. Pero tingnan mo ngayon ang mga nag-aaral. Madami ng mga doktrina, no? Marami ng nagsisulputan ng mga false doctrine. Kaya marami din ang nasasawing kaluluwa. So, ginagagamitin talaga ni Lord ang anointed preacher niya. Pero andyan lagi yung kaaway, laging humaharang sa gawain ni Lord, laging pumipigil. Pero isang finger lang yan ni Lord Jesus Christ ang kaaway. And Satan will melt right away. So gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Speaking of Christians nowadays, para na silang mga secret agent. Nasa school sila pero hindi sila good example, mostly. No? Umaayo na sa takbo, nagdidisco, 'di ba? Chismosa, yung pananamit ibang-iba. So pansinin niyo guys, kung sino pa yung palaging nasa simbahan, siya pa yung worldly. Siya pa yung gumagawa ng kasuklam-suklam. Pero nagsisimba yan siya. 'Di ba? Sino pa yung mapanghusga? Yun yung palaging nagsisimba. Present lagi sa church, nakaupo. Pero kung titingnan mo, akala mo banal, pero attendance na lang yan, guys. Di ba? Sa Levitico 2, verse 13, titimplahan ninyo ang asin ng lahat ng handog. Handog, ang prayer is a form of
offering. Nag-offer ka. Nag-offer ka as a living sacrifice of yourself. That is why you're speaking to the Lord, to the Holy God, di ba? From your heart. No? Heartily. You are offering yourself. Kasi ginagabayan ka na ni Lord. Kaya may desire ka na gusto mong kausapin si Lord. No? Umiiyak ka na sa Diyos. Dati, wala kang pakialam. Basta magsimba ka lang, titingin-tingin, ganun ka lang. Pero, nung ikaw ay ginabayan na ng Holy Spirit ni Lord, then ikaw ay natuto at marunong ka na magdasal ng taimtim. So, sa lahat daw ng gagawin mo, ito yung sinasabi ni Lord sa New Testament. Whatever you do, do it from your heart. Dito naman sa Levitico, sinabi sa Levitico 2 verse 13, sinabi dito, titimplahan ninyo ang asin ng lahat ng handog na pagkaing butil. Ibig sabihin, whatever you do it from your heart. Sa New Testament, talagang mas pinaliwanag ni Lord. Mas pinalinaw ni Lord. Huwag ninyong kakalimutang lagyan ng asin ang inyong handog na pagkaing butil. Sapagkat ang asin ay tanda ng iyong kasunduan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Diba? Ang covenant ni Lord Jesus Christ ay great love. Nung nagpakamatay siya, it's a very great covenant. It's a great example of love. A great love. Covenant ni Lord Jesus Christ. If He dies for us and we believe in Him, then we must die also for others. Hindi yung literal na magpakamatay ka na, kundi, ano ba yan? Nabulol. Kundi, kailangan mo mag-share ng holy word ni God if you are entitled, kung nasa puso mo. Di ba? From the heart. Lahat daw gagawin from the heart. Ibig sabihin, aasinan mo daw. Hindi yung parang patay kang naghahandog, na parang wala kang pakialam. Di ba? Marcos 9 verse 49 to 50. Ayun nga pala. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. So, itetest yan the Lord. No? Yung mga gawa ng tao. Kapag ikukonsume ng fire yan, the Lord, ay maliligtas ang tao. Ibig sabihin tanggap siya ni Lord. Yung offering niya tanggap. Pero kapag hindi ikukonsume ng fire yun, then pagbabayari ng tao. May ibang reward siyang matatanggap. Kakaibang reward. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Diba? May asin, filled with the Holy Spirit, filled with love. If you have love, of course, you will live peacefully. Kasi ang love ay hindi nakakapag-violate ng kahit na anong rule sa mundo. No? Sa spiritual man o physical, in heaven man, or on earth. Hindi po nakakapag-violate yung love ni Lord Jesus Christ. So, ang may hate lang sa love ay si Satan. Because he was defeated by the great love of God. Until now, he is defeated. Hindi siya kailangang katakutan. Roma 12 verse 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay. No? For the glory of God is man fully alive. Yun nga po. No? Ano pong magagawa mo kung patay ka na? Saka ka lang ba magdarasal kapag ikaw ay may sakit? Saka ka lang ba magdarasal kapag ikaw ay may problema? Saka ka lang ba tatawag sa Diyos kapag ikaw ay nagigipit? Ganun pa ang tingin mo sa Diyos? No? Kasi karamihan talaga walang takot sa Diyos. I mean, halos lahat, majority, walang takot sa Diyos. Kaya hindi filled with wisdom. Kapag hindi ka filled with wisdom, of course, lahat ng gagawin mo ay kamangmangan. At hahantong ka sa kamatayan for sure. Kaya, lagi tayong
alalahanan ng Panginoon Jesus Christ. Kaya't sa Mateo 28 verse 19, kaya't humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo para naman sila din ay magdarasal sa Diyos at magkaroon ng relationship kay Lord Jesus Christ. Tatawag sa Diyos, magdarasal sa Diyos at magiging holy. Magiging asin din ang kanilang mga pananalita at wala ng mga insulto, wala ng paninirampuri, wala ng gossip, slander, pride, arrogance, envy, bitterness, jealousy, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Wala na pong ganun. Dahil ang Espiritu na po ng Lord ay magkukontrol sa puso ng tao. Ezekiel 43 verse 24, ang mga ito ihahandog ninyo sa akin. Aasinan muna ito ng mga pari bago sunugin bilang handog. Kaya bago pa humayo, kailangan ang sarili po muna natin ay inasinan na po. No? Salty with prayer, sa pananalita, no? Sa puso, puno ng pagmamahal. Kasi hindi ka pwedeng magpe-preach diyan tapos ikaw ay madumi. Pastor ka pero kamay kabit ka. Pastor ka pero mukha kang pera. O di kaya evangelist ka o kung ano ka man. Naging mayabang ka dahil parang ikaw na yung VIP at nawala na si Lord Jesus Christ. Sasabihin ng tao, nakakapag-execute pa din ako ng miracles. Of course, because the name Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, contains power. Kaya even if you are fake and if you are using it and believe it, then it shall execute miracles, guys. But, makikita yan sa ugali, gawa, bunga, lahat. Makikita yan kapag ang tao ay may discernment, makakakita siya na may something wrong na sa isang servant o sa isang tao. No? May something wrong na ba siya o hindi pa, o okay pa ba siya, o may mali na sa kanya o ano. So, hanggang dun lang po magtatapos ang aking pagbabahagi sa inyo, and I don't really care kung alam niyo po kung madaming mag-against. After all, it's the message of the Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Oh Lord God, Holy Spirit, thank you so much for your great love. And may your name be lifted up and be magnified, Lord God, Yeshua HaMashiach. You alone, Lord, be glorified and be honored, Lord God, Yeshua HaMashiach. Thank you so much for your great love and mercy. At kung sino pong gusto niyo iligtas, Lord God, sa lahat na nakikinig, dadaan man ito sa news feed, Lord. Kung may mga tao man na may karamdaman, Lord God, at dadaan ito sa news feed nila, Lord God, Yeshua HaMashiach. Ipuin niyo po sila at magmilagro po kayo, Lord, para malaman nila na nagsalita po dito sa Elohim Ship Group po na ito ay yung mismong anak at servant, in the name of Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Lord, thank you so much for listening. Mag-iwan ka po ng milagro sa lahat ng mga nakikinig at baguhin niyo po sila, physical and spiritual, para po sa mga unvaccinated. Thank you so much, Lord God, Yeshua HaMashiach, and we give back to you all the glory and honor, power and might, covered us by the power of your holy blood. At sa aming pagtulog, Lord, bantayan niyo po kami. Balutin ang aming mga panaginip sa inyong banal na dugo. Sa iyo lamang lahat pagpupurit pagsamba sa banal na pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, Holy Spirit of God. Amen. Hallelujah.